Update ko lang po kayo mga kababayan. Dali lang ha. Mamaya natin ano yan. Ngayon, i-update ko lang po kayo. Ito po ang nangyari. Ito po, 7 ang suspect natin. Gaya po sa napag-usapan namin. 7 po ang suspect, mga kababayan. Pera pa po, itong mga DDS riding in tandem. Ito po ay mga DDS. Ito po, paano po, kasi po, sila po ay dati nang gumagawa ng ganyan. Ganyan po ang ginagawa nila. Sanay na sanay po. Kailan sila naging ganun ng gawain? Panahon po ng mga Duterte. Panahon po ng mga Duterte, ganun na po ang gawain netong riding in tandem. May mga kaso na rin po sila dati. So, pera pa po to sa 7 suspect na aarestuin po. Okay? Ayon sa aming legit source. At ito nga po, kapapasok lang. May isang babae po. Ang pangalan di umano ay Sarah. Aray ko. Ayan po, yung babaeng yon ay person of interest din po. Ayon po sa investigasyon. Yung babaeng yon, sumakto nga. Sumakto yung pangalan. Aray ko. Kaya yan po ang ating update dito po kay Mima. Mga kababayan, nakakalungkot po ito. 'Di ba? Kung politically motivated ito, grabe naman kayo. 'Di ba? Siyempre mga kababayan, mga karayuma, hindi po natin pwedeng ialis yung politically motivated. Kasi pa nga po, bukod po sa trabaho namin po ngayon na napakadelikado, ay marami po kaming banta araw-araw. At mamaya nga po may kukwento ko sa inyo na ikagugulat nyo. Kaya mga kababayan, wag po natin kalimutan si Mima. Okay? Wag po natin siyang kalimutan. Lagi natin siyang alalaanin sa ating mga isipan. Lagi po natin siyang bigyan ng espasyo sa ating puso. Dahil kahit papano po si Mima po ay naging parte ng ating pang-araw-araw. Kaya yun po. Okay? At sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, mga karayuma, ito po yung naging ex ni Mima. Ay, ito po yung recent boyfriend ni Mima. Ayan po ang recent na naging boyfriend ni Mima. Sa mga hindi po nakakaalam, yan po yung nasa ospital, mga karayuma. Yan po yung nasa ospital ngayon at talagang nakakalungkot po. Parang ayaw po yata di umano makipagtulungan sa ating investigasyon o sa amin. Ayaw niya pong ayaw po yatang makipagtulungan. Napaka ano naman po. Sana po makipagtulungan tayo para po maayos natin itong ito po yung boyfriend para po may idea po kayo Ayan po yung boyfriend ni Mima. Sandali lang po. Ano ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan po yung boyfriend ni Mima na marami po nagtatanong sa atin. Ayan po ang boyfriend ni Mima. Ayan. Ito po. Ayan. Pakita ko lang Ayan. Yan po ang boyfriend ni Mima, mga karayuma. Sa mga nagtatanong, siya po yung kasama sa aksidente. At sana naman makipagtulungan tayo, sir. Makipagtulungan tayo. Ayan po yung truck na binili nila na wala na rin po dahil biglaan daw pong binenta. Ayan yun. O, yan. O. Ayan po yun. Tapos, eto po yung, ayan, Yan. Thank you. Kita mo? May pagkaano talaga Tignan nyo
Kuya Kaner. Thank you. More. That's enough. Thank you. Pati malunong. Ay, salamat. Ang tagal eh. Kanina pa ako tawag ng tawag. Oy, CS, kumain ka na dyan. Parang kahit magpanggap siya na, kasi meron po nagpapanggap na, ako po, mga kababayan, nagpanggap ako na, nagtitamisi ako, nagpapanggap akong bading. Di ba? Pero, hindi ko talaga kaya. Pero siya kahit konting alam mo talaga eh. Alam mo yung mapifeel mo. Aray ko. Di ba? Si Boss Mike po, mga kababayan, marami nagtatanong, bading daw si Boss Mike. Hindi, ganun lang, malambot lang yung boses niya. Putik, si Boss Mike, sinasabihan nilang bading. Putik, makita niyo yung mga babae ni Boss Mike, nako po. Pero ito iba po eh, tingnan nyo, parang ano siya eh, maano siya eh. May, ano siya eh, maano mo talaga na, may timbre, ika nga niyang sa salitang, kalye, may timbre. May timbre. Aray ko. Oh. Kuya Kaner. Thank you. More. That's enough. Thank you. Pati malunong. Ay, salamat. Oh, yan oh. May makikita mo talaga sa kanya eh. Oh, ito, oh. Halata eh, oh. Aray ko. Ayun, may something talaga eh, oh. Kahit anong panggap eh. Anong tingin mo, editor? Tingin mo, ayan oh. Oh? Kaya nga sabi ni Boss Mike sa kanya eh. Ano ba yan? Aray ko. May pitik, yun. Pitik, pilantik, yun. Salitang kalye, may pitik eh. Oo. Aray ko. Grabe. Ayan po yung bahay nila. Kwarto lang po yan. Hindi po kay Mima yung buong bahay. Kwarto lang, parang posporo. Biro mo, Mima. Sabi namin sa kanya, Mima, ano nangyari sa'yo? Ang ganda ng buhay mo. Lumipat ka sa posporo. Posporo po yung bahay. May aircon lang. Yun lang nagpaganda, may aircon. Aray ko. May pitik no, Mami Twillier, may pitik eh. Oh, ito. Pati ako magtrabaho, gisuuli ak lawas. Pagal na ako sa nyatanan. Di kang pag-uli ko may nakasawa hugador. Baka talaga. Wala na nga panhugas pinggan, puro papangisog. Anak mi niya ginhatag, gimpaperde sa huiguan. Di kanya na ako patumaraot nga asawa. Agi daw nga kababayenan ba akam. Ay nalakit pagragsawa. Kay puro lasuol, dito'y nagudla ang lipay. Diba, sana si Koy na lang eh. Si Koy o kaya si JM. Aray ko. Diba? Sana si Koy na lang eh. Si Koy. Si Koy talagang father na father ang datingan eh. Diba? Aray ko. Kaya kamo, ayaw na kang pag-aragsawa na ha. Kamu ang kalalakingan kam, Alam mo yun, kasi na, nilalakihan lang yung boses na sadya eh. Ganun nalata eh. Diba, editor? Halata eh. Hindi katulad natin, normal. Ako, basag yung boses ko eh. Diba, may ganyan po kasi nilalaki lang. Ay, pare, hindi po, walang bakla dito, bro. Aray ko. Aray ko. Oh? pati kam sa basi diri ka mahilugad sa May ganyan pa. Oh. Ayan nga po. Ito yung naging... Ayan si Mimo. Anong point? Anong point? Gimpasulan mo Ginloko mo Hasta yan ginloko mo lak gihapon. Duha ka tuwid, alis siya. Duha ka
Mga ganun pa, no? Magsalita ka, sir, para matulungan natin si Mima. Makipagtulungan tayo. Ayaw daw po yata magsalita, sabi. Aray ko. Diba? Parang downgrade si Mima from JM to Chaka. Hoy! Aray ko. Hoy! Aray ko. Bahay ka. May pilantik eh, no? Oh. Tuwid na ginino ko mo ah. Duha ka Si Mima naman, kilig na kilig. Loko-loko rin to, kilig na kilig eh. Babae. Mima, kilig na kilig kaya na. Aray ko. Umpisa pa lang ng TikTok nila. Umpisa pa lang ng unang reels nila. Visit na si Boss Mike. Umpisa pa lang, sabi ni Boss Mike, ano ba yan, Mima? Bakla yan! Aray ko. Ginanon na kagad ni Boss Mike. Ano ka ba, Mima? Bakla yan? Ano ka ba? Aray ko. Eh, si Mima, siyempre, pag pumapag-ibig, wala kami magagawa. Dire-diretso pa rin. tuig. Na tinuod ako, higagmaan mo ah. Gabi-gabi ay, giniisip ko pero may kumano. Si Mima, gumaganon pa. Woo! Parang asong maamo. Woo! Aray ko. Eh kung ano nga ginliunan mo ah. Lalo ba yung sa nilalaki ha? Lalo ba sumayaon? Wapo? Ano pa si Mima eh. Aray ko. Di ba? Malaki siguro ang Aray ko. kaya nga ano eh. No? Kita mo, grabe si Mima, sayang talaga. Oh. Nano, babayaan mo ha. No? Copyright. Oh? Wawa si Mima, no? No? Yan lang sila, yung ano nila. Parang ano talaga eh. May pilantik eh. Oh, kita mo, parang ano talaga kahit nagpapanggap siya, halatang-halata eh. Aray ko. Aray ko. Ayan po, ito po yung boyfriend na kasama ni Mima na aksidente. Yung mga nagtatanong. Dahil nagtatanong po, ayan po. Ayan po Ayan po ang kasama ni Mima nung na-aksidente po. Yung mga na bagong pasok dyan. Ayan siya. Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruit na buko, why not? Kung ina. Oh, tingnan mo. Aray ko. Aray ko. Okay, eto na. Ang nangyari nga po dito, eto nga daw po ang boyfriend ni Mima ay, ayun nga, ang hindi natin malaman is kung si Mima po ay, kung ganito pala sila kasaya, bakit kinakandado si Mima? Kinakandado po si Mima. Yun po yung mga tanong na sasagutin. At ngayon, masasagot na nga po sa pag-aresto nitong 7 suspect. 7 suspect po ang aarestuhin na tinihintay po natin ng final kung saan po ilalabas. Ito, wala pa po sa mainstream media yon, wala pa.
Kumbaga tayo po ang natimbrehan po ng etong ano. Yun po kinakandado si Mima. At ito yun nga po, una, ang dahilan natin, politically motivated. Dahil po, bago po mangyari yon, meron pong mga kotse na 2 linggo nagmamatsyag kay Mima. Bukod pa po ito, may nakaaway si Mima doon na tao. Bukod pa po ito sa riding and tandem na nahuli ng kapulisan. Okay? At ito nga pong riding and tandem ay mga DDS. Mga DDS po ito na dati nilang trabaho na yon at may mga kaso na dati. May mga kaso na dati. Pangalawa, ito pong love scam na tinatawag. Ito pong love scam na mala Yexel. Alam niyo po si Yexel? Ayun din po ang tinitig ng anggulo na si Mima po ay nagkamal po o naubos niya ang kanyang 8 milyong piso na pinag-uutang-utang niya. Naku po, kung malaman niyo po kung sino inutangan. Kasi nga po, gusto niyang umangat, gusto niyang magkaroon ng disenteng buhay. Hindi po natin sila hindi natin masisisi si Mima. Hindi po natin siya masisisi na gusto niyang kumita kasi ang dami po niyang bayarin. At diyan niyo po napapatunayan na siguro naisip niya po kasi meron po kasing time, mga karayuma, na down po ang YT. Na down po ang social media. Wala pong kinikita yung vlogger. Siguro na ano po yung time na si Mima po ay down ang kanyang YT at mapapansin nyo na nga po. So umanap siya ng isang paraan na other na pagkakakitaan. Di ba? Kasi isipin nyo po mga kababayan Mga kababayan, ayan, alam ni editor yan. Kami po dito nakakaranas kami 3 months. Wala po talaga kaming kita. Isipin nyo po mga kababayan. Dito nyo po malalaman na hindi po binabayaran ng mga BBM vlogger. Isipin nyo po, bakit papapasok si Mima sa love investment o love scam investment? Di ba mga kababayan? Isipin nyo po, ibabato ko sa inyo yung tanong. Kung kami po ay binabayaran ng sinasabi nilang 500,000 monthly, mga BBM vlogger, grupo ni Mike Cervera, binabayagan, bakit si Mima po papasok pa kung sakaling totoo? Kung sakaling totoo po, bakit pa si Mima papasok sa ganitong love scam? Isipin nyo po. Siyempre, hindi na siya papasok. Bakit pa siya papasok? Pinasok niya po yung, if ever totoo, na itong scam na to na hindi niya alam, kung maayos po ang bayaran dito sa YT, kung binabayaran po kami. Pangalawa, hindi po siya papasok sa buy and sell ng second hand na motor. Kung talagang paldo-paldo kami, sa sinasabi nilang paldo kami kay BBM. Napasok po ni Mima to dahil ang dami niya pong obligasyon. Pinaaral niya ang kanyang mga kapatid na 3, hindi niya po inayaan sa public. At si Mima po, testigo ako, katabi ko yan. Katabi ko yan si Mima. Spoiled ang anak niya, spoiled na spoiled po. Ang nanay niya, isang hirit, spoiled. Yan po yung mga sitwasyon na gusto namin ipaalam sa inyo. Na hindi po maaaring hindi mamatay si Mima kung bayaran kami dito. Sa totoo lang po, prangkahan tayo. Kasi po, kung oobserbahan nyo, kung bayaran daw kami, at kami ay lagi nag-a-abroad. Kasi kami po, hindi po kami, nagiging totoo kami sa inyo. Ayan, sinabi ko na sa inyo sa abroad. Wala po nag-i-sponsor dyan. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, kung bayaran kami,
Ako, kung bayaran ako na lang eh. Wala akong YouTube ngayon. Ba't ako nandito? Kasi gusto kong magtrabaho. Diba? Wala akong aasahan kundi sarili ko eh. Kung may mali-maleta dyan, napaka-basic lang. Si Mima, bakit niya ginawa-gawa yun? Si Mima po, bakit niya ginawa yun? Na pumasok siya sa investment, na akala niya, yung mga tubo po na agad-agad makakatulong po sa pamilya niya. Yun po yung masaklap eh. Di ba? Yun po yung masaklap na nangyari kay Mima na hindi po namin matanggap. Pero ngayon po, may 7 suspect po tayong iniimbestigahan. May 7 suspect po na aarestuhin. At hindi po natin alam dahil ang lumalabas po si Mima, umutang po siya ng maraming pera. Umutang siya kay Mike Cervera ng 1.4 million. Umutang po siya sa mga hindi pwedeng banggitin. Opo. Sa mga eto na po ito po sabihin ko sa inyo. Hindi po ako magbabanggit ng name. Sa malalaking tao po na nautangan ni Mima, humihingi po kami ng pasensya sa inyo. Humihingi po kami ng pasensya sa inyo. Hiramin mo, angkinin mo na, Papa Mark Ramos. I love you. Aray ko. At dahil po umangat si Mark Ramos, eto na, umangat si Papa Mark Ramos. Si Mark Ramos din po inutangan. Diba? Si Mark Ramos po, ayan si Boss Mark, inutangan din po. Pero hindi niya napautang kasi ang laki ng inuutang. Aray ko. Ayan, si Boss Mark. Hindi ko siya napairam, pero hindi po napautang. Humuhiram ng 300,000. Wala namang si Boss Mark, nagtatrabaho rin. Si Boss Mark, bakit pa siya magtatayo ng fitness gym? VIP fitness gym kung nababayaran tayo. Si Mima po, ganon. Gusto niyang kumita ng pera na malaki. Ganon po kasi. May pamilya tayo, given the fact. Realidad ng buhay. Umutang siya kay Mark Ramos para i-invest niya naman doon. Umutang siya sa, sorry po mga malalaking tao, pasensya na po kayo sa ginawa ni Mima. Pasensya na po kayo, kami na pong grupo ang humingi sa ni Boss Mark, Boss Mike Cervera, kaming grupo po ng magkakapatid. Pasensya na po kung naabala kayo ni Mima dahil naloko po siya eh. Akala niya mag-aangat sa buhay niya yun kasi hindi naman po forever tong YouTube. Naghanap siya ng paraan para maibigay niya ang pera sa 3 nag-aaral na private na magkakapatid niya. Maibigay niya sa anak niya ang pera. Maibigay niya kay nanay ang pera. Sa mga tito niya, matulungan niya. Ang mga tito niya po, wala. Makikita niyo po mga tito niya, kipad yung alata mo mahihirap. Sorry hindi ko minamalit, mahihirap po talaga eh. Yung mga kapatid ng nanay niya, kargador sa Divisoria. So, dumating yung point na si Mima, nakakuha siya ng pagkakataon na baka dito na ako talaga yumaman na kasi ang ayos tong investment. Ayos tong investment na to. Diba? Mabilis. 1 linggo may tubo. Diba? 1 linggo may tubo. 1 linggo kikita. Kaso hindi niya alam, pinapadama lang siya. Diba? Pusang inang comment yan. Hindi ako naniniwala na bayad kayo ng admin. Kasi kung totoo yan, sana nagpaderma na si Ballpoint. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Hoy! Hoy! Aray ko. Ano yan, hoy?
Tama naman, tama. Ballpoint! Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet. Mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Yan, lumabas tuloy si Ballpoint. Parang, ganyan mga alas kasi Mime. Totoo yan, 40 OG. Ganyan sinabi niya kay Ballpoint eh. Huy, Ballpoint, hindi na kailangan ng derma yan. Palitada na yan. Ganon si Mima. Aray ko. Ayan po yung option 2 na titignan natin. Pumasok po si Mima na nagpairam siya ng pera, nangutang siya ng pera, i-invest niya doon, at 1 week po ang tubo for 10 to 12%. Biro mo, inutangan niya si Boss Mike. Inutangan niya si Boss Mike ng 500. Ang tubo, tutubuin niya doon, 12%. Uutang niya. Biro mo. Kasi gusto niya magkapera. Sino po ba ayaw ng pera? Huwag tayong impokrito. Pero si Mima po, wala po siyang naisip na paraan na magkakapera siya ng ganon, na mag-aangat pa sa buhay niya. Nag-invest siya. Nag-invest po siya. And sa invest na yon, naniniwala siya doon. Yung pala, ang invest na yon, pinapaikot lang po siya. Pinaikot siya ng pinaikot. Yung perang 2.5, for example, 2 milyon binigay. Within 1 week, tutubo. Yung kukunin niya tubo, dun din po. Sa 2 milyong pinairam niya. Tapos, magsasabuatan to, na magsasabuatan daw di umano, itong magpartner, na itong may lalapit kay Mima, na mangungutang uli, papalabasin nila, pag pinautang mo yan, bibigyan ako ng allowance, may bonus ka pa sa akin, pera pa yung tubo. So, yung bata, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po yung bata. Na itong bread and butter niyang YouTube, na dadadal-dal-dal siya, dadadal-dal. Diba? High blood siya, mai stress siya sa nangyayari. Eh dito hindi. Gagamitin niya lang tong pera, na i-invest niya, magkakapera na siya. Oh. Hanggang sa umabot po na kabi-kabila, umutang na siya sa malalaking tao, hindi natin babanggitin. Umutang na siya kay Mark Ramos, umutang siya kay Mike Cervera, umutang siya kay Jake Magnus, para ibigay niya lahat, i-invest niya lahat, tapos ang pangako niya, mababalik niya 1 week. Doon siya. Wala kaming alam. Wala po kaming alam sa pinasok ni Mima. Wala kaming kaalam-alam. Yung boyfriend nga niya, hindi kami alam na may boyfriend na siya eh. Nagulat na lang kami ni Boss Mike, nagre-release siya eh. Oh. Ngayon, eto na. Dumating na yung point, nakakalata si Mima na parang tubo lang ng tubo. Diba? Tubo lang ng tubo. Nakalagay sa kontrata, ibabalik nyo. Masyado na siya naging mabait dahil pumayag na siya ng tubo. So, siguro, kinumpronta ni Mima. At si Mima po, kung gusto nyo malaman kung paano magalit si Mima, yung pinakita ko sa inyong rider na nakaaway niya, ganun magalit si Mima, siguro tinalakan niya. Isusumbong kayo sa ganito, ha? Akala nyo, niloloko nyo ako, naging mabait ako sa inyo, isusumbong ko kayo. Oh, yan, si 40 OG na biktima rin. Yung parang i-excel nga po. Yan. Ngayon, etong nangyaring yon, syempre, wala eh. Wala silang maibalik. Siguro, naging option nila ay gano'n na lang. Gano'n na lang. Diba?
O si Daily Grind, na biktima rin. Na ganyan din ako, inakala ko kapagaan ng buhay ko yon pala ang magbabaon sa akin sa utang. So heto, more than 3 years nang nagsusumika para maibalik at mabayaran lahat ng mga nautang. Sabi ni Yodge, no to easy money. Alam nyo, hindi po kasi natin masasabi. Pag, alam nyo po, sorry mahal na mahal ko kayo lahat pero hindi po natin masasabi pag wala na po tayo sa sitwasyon. Alam po yun. Pag wala tayo sa sitwasyon na yun, na akala mo, di ba, nagkakaroon ng butterfly sa mga paningin mo na, wow, may mga stars ka nakikita, wow, eto pala yun, ang bilis. Di ba? Di ba? Kasi hindi nyo po masasabi na yung scam na, marketing scam na, kumuha ka ng kaliwang kamay, kumuha ka ng kanan, tapos pag may napautang ka dito, may porsyento ko tayo. Hindi ganun eh. Kumbaga, direkta eh. Direktang tao sa tao eh. Direktang tao sa tao na, oh, eto ganyan. Tapos, gumigimik pa po sila. Yun po eh. Yun po eh. Alam mo yun, talagang inano siya eh, gumigimik pa sila, kumakain pa sila sa masasarap. Di ba? Tama rin po kayo yun. When it's too good to be true, it's not true. Aray ko. Kaso po, nagtiwala si Mima eh. Nagtiwala po siya doon sa babae at lalaki na yon, nagtiwala siya. Na siguro naiipit na tong dalawang to, naiipit at napagdesisyonan nila na if ever sila yung nagdesisyon ng ganon, if ever sila talaga yung gumawa nun, ganon na naman magdesisyonan nila. Hindi namin kayang ibalik yung 8M, hinatulan if ever sila yun Di ba? At lumalabas, etong ang boyfriend ay common friend. Yan po ang lumalabas. Di umano, common friend. Common friend po nung umutang kay Mima. Diba? Common friend. Diba? Kung totoo to, mga kababayan, 'di ba? Kung totoo to, ang saklap nun. Ang saklap po nun. Na si Mima, pinaikot-ikot nila. Kasi ang negosyo po nung nang umiram ay mga motor din. At yun din ang ninegosyo nito. Etong boyfriend di umano. So, ganun po nangyari. Ayan po yung pangalawang person of interest na tinitignan. Diba? Wala po si Mima, makikita nyo po. At ngayon nga po, hinahanap namin Nung pumunta po kami doon, unang hinahanap namin, mga kababayan, hinanapan namin mga karayuma. Unang bilin sa amin, pagpunta namin doon, hanapin kagad ang ATM. Wala po kami nakitang ATM. Hinanap namin yung ATM. Sabi ko, Nay, bumalik po kayo. Hanapin nyo po yung ATM. Iangat nyo lahat ng kama, iangat nyo po lahat. Kasi kailangan nyo po yun, Nay. Kahit yung anong ATM lang makita nyo. Kapag nakita natin yung anong ATM yan, pwede natin i-over the counter yan. Basta magbibigay naman tayo ng police report na wala na si Mima, na involved sa murder. At magbibigay ka lang naman ng ID mo, nanay,
para ma-withdraw mo yan over the counter. At hindi naman tayo pwedeng mahirapan dyan dahil pwede tayong samahan ng mga pulis sa bangko para po if ever magtanong ang manager ng bangko, maidi-deliver o maikukwento ng pulis ang nangyari sa anak mo. Tatlong beses na bumalik si nanay, wala pong nakitang ATM. Yan po ang bili namin kay nanay. Oh. Ngayon, pangalawa, sabi namin kay nanay, hanapin mo rin po if ever, kung totoo tong sinasabi ng investigasyon, hanapin po natin yung loan agreement. Dahil po yan, nabalitaan namin na kinausap po, may kinausap po na loan agreement, na pinagawa siyang loan agreement, ukol nga sa perang inuutang sa kanya. Hanapin niyo po yung loan agreement na may notaryo po yun. Wala rin nakita. Pero, hindi po kami nawawala ng pag-asa kasi nga po, baka po nandito na hindi sinabi sa amin ng mga nag-iimbestiga na baka may nakita sa sasakyan at doon sa huling na kasi yung cellphone po, yung bag ni Mima hindi pa po nakukuha. Yung noon sa actual crime. Yung actual crime na napangyari yon, hindi pa nakukuha yung bag, hindi pa nakukuha yung cellphone, nasa forensics pa. Hindi pa nakukuha yung simula nung si Mima ay umano. Wala pa po nakukuha. Hindi pa nakukuha, nasa mga kapulisan pa rin. Iniimbestigahan pa rin. So yun po, doon kami nalulungkot. Sana naman nakuha namin yung ATM. 300 plus thousand daw ang laman nun. Diba? Kasi si Mima siguro po nagtatabi-tabi para po sa kanyang anak. Diba? Nagtatabi-tabi po sa kanyang anak. So, sana yon makuha at nandun yon if ever dun sa bag. Diba? Oh. Nakakaawa po ang nangyari kay Mima. Nakakaawa po. Alam mo yung isang nanay na gusto lang po mairaos ang buhay niya sa Maynila. Kasi si Mima po wala pong friends yan, mga kababayan. Wala pong kaibigan si Mima dito, kundi kami-kami. Kami-kami lang po ang kaibigan yan. Kasi galing probinsya po yan. Galing probinsya. At ini-interview nga namin yung mga kamag-anakan, yung mga barkada niya na nagtatrabaho dito, hindi daw sila nagkikita. Hindi sila nagkikita. Hindi po sila nagkikita nung niya, mga kamag-anakan, ng mga barkada niya pa, kasamar, hindi sila nakikita. Yung tito niya na nagkakargador sa Divisoria, hindi niya nakikita eh. Ngayon, nagulat kami, mga bagong friends. May bagong set of friends si Mima na ikinagulat namin. Na etong mga bagong set of friends ni Mima, may mga lifestyle. Kung kami nga po vlogger, hindi kami ganun ang lifestyle. Gay-gamic po. Gay-gamic, magpa-party-party sa mga mamahalin. Hindi namin ugali yan eh. Hindi po namin ugali yan. Kami po, kumain lang kami ng sabay-sabay, masaya na kami. Yun po kami. Kumain lang po kami sabay-sabay, masaya na kami. Sa bagay, a typical 24 years old, ayan po ay gagawin niya. Gimmick, sabi ko nga sa inyo. La mierda, sabi ko nga sa inyo. At alam mo yon, young, wild, and free. Yan po yan eh. Young, wild, and free po ang gusto ni Mima. Pero nagulat po kami. Itong bagong set of friends niya, iba eh. Iba ang lifestyle na Gimmick, social. Gimmick, disco sa BGC, mamahalin. Sabi namin, baka nakabarkada si Mima sa mga maibubuga. Yun lang po nakakalungkot, mga karayuma, na etong parte na to ay kailangan pang, di ba,